Ready na ako maging milyonaryo dito sa Vietnam, guys. Mas maganda pa rin siya pag gabi. Hi guys! Welcome to my channel and welcome po ulit sa ating panibagong Adam Ventures. So, my name is Adam po, your Adam Ventures. So, yun guys, for today's video, pupunta tayo ng Da Nang, Vietnam. Sobrang excited ako guys kasi first time ko talaga. Parang lagi ko nakikita yung mga videos sa Da Nang, Vietnam, no? Yung Bana Hills, then yung iba pumupunta pa ng Hoi An para ma-experience yung mga lanterns doon. So, sobrang excited ako doon guys. So, samahan niyo ako guys sa ilang days na pag-travel natin sa Da Nang, Vietnam. Okay? So, ngayon guys, nasa airport na ako and medyo napaagaga ng konti. Kaya habang naghihintay, syempre, pag-usapan muna natin kung ano ba yung mga basic requirements, no? Kapag lalabas ka ng bansa. So sa Vietnam guys, wala sila yung mga arrival card, hindi katulad sa Taiwan and Thailand. So ang basic requirements lang siguro na hanapin sa inyo, passport, then yung ticket nyo, yung return ticket nyo. And of course, e-travel guys, e-travel. So far, yun lang yung mga basic requirements. Kung gusto niyo yung isali yung mga hotel accommodation nyo, kung meron naman. Then, yung mga nabook nyong activities sa Klook, pwede rin naman yun para at least kung hahanapin man, di ba, meron kayo may papakita. Ayun lang guys, mag-dinner lang ako saglit, then update ko kayo kapag lagpas natin ng immigration para at least kung merong may mga tanong sa akin, mai-share ko sa inyo. Okay? So, see you later guys! Hi guys! Welcome to Vietnam! Guys, nasa Vietnam na tayo finally. So, safe naman tayong nakarating dito sa Da Nang, Vietnam. So, ang unang gagawin natin, syempre, maghahanap tayo ng eSIM, SIM card, or pocket wifi kung meron man sila dito. Then, next, magwi-withdraw tayo ng cash, syempre, gamit ang GCash card. So, hanap muna tayo ng eSIM guys, para at least tuloy-tuloy na tayo. So ayun guys, nakabili na kami ng SIM card kasi paglabas nyo talaga ng immigration guys. Dun yung immigration sa dulo. Pagbaba nyo, immigration na yan. Paglabas nyo, yun na yung kuhaan din ng mga luggage. So paglabas nyo ng exit guys ng airport, yan, kaliwa lang kayo, then dire-diretso, makikita nyo tong mga to. Yan. Dito puro money exchange guys. Kung magpapapalit kayo ng pera, yan dito. As in tabi-tabi lang guys, tabi-tabi lang siya. Kayo na lang mamili kung saan nyo gusto magpapalit. Pero kasi kami, magwi-withdraw, gamit sana yung GCash card. Walang ATM. Saan pa may ATM? Or hindi lang namin natanong talaga. Pero kasi sa loob talaga guys, wala kami nakitang ATM. Pati dito sa labas, etong tabi-tabing mga money exchange, kahit isa dito, wala kami makitang ATM. So, hanap lang ako ng ATM guys, update ko kayo. Okay? Hi guys. So, nasa Grab na kami papunta ng hotel. And wala kami nakitang ATM. Wala kami nakitang ATM sa loob ng airport, sa labas ng airport. Update ko kayo guys kung ano itsura nung magiging kwarto natin. And tingnan natin kung okay ba magstay doon, kung okay ba yung lugar. Kung okay ba yung area, malapit ba siya sa mga tourist destination, and kung safe ba, di ba? Yun naman yung pinaka-priority. Kung safe at kung maganda yung mismong place. Okay? So, update tayo later, guys. Hi, guys. So, nandito na tayo sa hotel. Sa Moonlight Hotel Da Nang. So, nakapag-check-in na rin kami and eto na yung kwarto, guys. Ito na yung kwarto. Nagulat nga ako sa mga price ng hotel dito sa Vietnam. Sobrang mura. Pag galing ka sa Taiwan, galing ka sa Hong Kong, mapapag-compare mo talaga yung mga prices ng hotel. So, ayun guys, since nandito na tayo sa kwarto, mag-quick room tour na rin tayo, okay? Pagkapasok nyo, meron lang cabinet dito. Ayan, cabinet. Uy, sira.
may malaking cabinet dito. Then, may safe naman dyan. And, banda rito, may upuan lang naman. Tapos, mini table. Then, meron pa nga silang free tsaa, oh. Yan, free tsaa. Kung mahilig kayo sa tsaa. So, ako, mahilig ako sa tsaa. So, try ko yan mamaya. Then, dalawang bottled water and isang full body mirror. May table lang dito. And, sleepers. Ano to? Ref siguro to. Ref. Ayan, ref nga. Ref. Tama ako. Ref. Then, of course, yung kama. Ayan. Yung kama medyo malaki. Then, meron din isang kama doon na maliit. So, parang yung kwarto na to, guys, parang pang tatluhan. Good for 3 person siya. Kasi, dalawa dito plus isa doon sa dulo. Then, tingnan natin yung view. May view ba? Maganda ba yung view? Yun. Yeah, yun yung view. Hello, Danang. Ang init lang. Ang init ngayon, ang init. Then, dito na tayo sa bathroom, guys. Meron lang mirror dito. Then, yung sink niya. And, meron nga silang pa-toiletries. Kasi yung ibang hotel, guys, na na na-stayan ko ng mga nakaraan, hindi na sila nagbibigay ng ng toiletries. Pero sila meron naman kahit paano. Then, tingnan natin yung price ng tubig. Ayan, malakas naman. And, syempre, may bidet sila dito. Yun yung isang pinaka-okay. Ayan, shower. Sana lang malakas yung pressure ng tubig. So, yun yung bathroom, guys. Malakas naman yung pressure ng tubig. Hindi ko lang alam sa shower. And yung bidet, okay naman. So, overall, guys, yung laki ng kwarto, then yung price niya, okay naman siya para sa akin. Hindi naman ako sobrang maselan pagdating sa itsura ng kwarto. Or, hindi naman ako maselan sa kwarto. Ang gusto ko lang talaga, malinis, malakas yung pressure ng tubig, tsaka, bonus na nga to eh. Bonus na yung pagka-spacious ito. Kasi ang lawak niya talaga, guys. Sobrang lawak niya. Ang problema lang dito, guys, mapapansin nyo talaga na medyo luma na yung hotel. Kaya, mapapansin nyo na may mga ganyan siya. Ayan, may mga ganyan siya. Ayan, yung mga sira-sirang ganyan. Ito, hanggang dito yan. Yan lang yung mapapansin nyo. Then, yung mga ibang sira-sirang part ng cabinet. So, ayun, okay naman na ako sa malaki yung kwarto, malaki yung kama, sobrang spacious. Then, malinis naman. So, kahit may mga nakikita ako na mga minimal na issues lang, hindi ko na masyadong pinapansin yan. So, ayun. Yun yung quick room tour natin, guys, dito sa Moonlight Hotel Danang. Mag-freshen up lang kami, guys. Then, siguro pahinga ng konti. Or kung kaya, labas tayo, kain tayo. Then, magwi-withdraw ng cash. Kasi hindi kami naka-withdraw sa airport, guys. Hindi namin napansin na merong ATM doon. So, lumabas na kami agad. And sa labas, wala namang ATM doon. Puro siya money exchange. Hindi kami nakapag-withdraw. Kaya dumiretso na kami dito sa hotel. Then magwi-withdraw na lang kami paglabas mamaya. Then kain tayo. Okay? Update ko kayo later, guys. Hi guys. So lumabas na kami para makapag-withdraw na and makapaggala-gala na din kahit konti. Kasi kailangan na namin kumain, guys, kasi sobrang gutom na talaga. So magwi-withdraw kami dito sa may BP Bank. Ayan. BP Bank Express. Parang pag nag-search kayo, guys, isa to sa lumalabas na okay na bangko na pwedeng or okay mag-withdraw dito sa bangko na to. Syempre, gagamitin natin dyan ang ating GCash card. Ready na ako maging milyonaryo. Ready na ako maging milyonaryo dito sa Vietnam, guys. So, ang currency na ginagamit dito, guys, is Vietnamese dong. So, dito, guys, magiging milyonaryo talaga kayo. So, yun, guys, nakapag-withdraw na tayo. Meron tayong 5 million. 5 million. Ang sarap dito sa Vietnam, guys. So, milyonaryo tayo, milyonaryo. Bumili tayo ng kotse. Hi guys, so may nadaanan lang kaming isang kainan dito. And sobrang daming kumakain. Hindi naman sobra, may mga kumakain compared sa ibang nadaanan namin na walang kumakain. So, dito na lang kami nag-decide na kumain kasi nga, 'di ba sabi, mag-ingat sa food poisoning dito sa Vietnam. First day pa lang, kaya ingat-ingat muna tayo. Okay? Kung po or pa,
and banh mi, siguro mamayang gabi na lang o kaya bukas na. Okay? So, ito yung in-order namin, guys. Ang in-order ko ay in-order ko pork rib, then sa kasama ko chicken. Ang laki ng servings nila, guys, tapos sobrang bilis lang. Kasi pagka-order namin, naka-ready na. Maya-maya konti, pinatid na din agad yung pagkain. Kaya, kain na tayo, guys, kain na. Para makabalik na ng hotel and makapagpahinga na. Kasi antok na ako talaga, guys. So, kain na tayo, guys. Hi, guys. So, second day natin, or first day natin dito sa Vietnam. Meron tayong pupuntahan na isang famous tourist spot dito sa Vietnam. Yun yung Son Tra Marina, yung parang Greece or Santorini ng Vietnam. So, yun yung first destination or first itinerary natin ngayong araw. And nasa Grab kami ngayon, guys, papunta doon. Kasi parang mostly na mode of transportation dito, puro Grab, no? Either Grab car or Grab bike. Kasi so far wala pa ako nakikita mga train, mga ganun, or mga bus. Wala akong nakikita. Kaya naisip namin na mag-Grab na lang and diretso na lang doon. Kasi kesa sa mga papa kami kung saan kami magpupunta, medyo mainit ngayon dito sa Danang, guys. So, diretso na lang tayo doon sa Son Tra Marina. Hi, guys. So, nandito na tayo sa Son Tra Marina. And guys, ang setup pala dito. Hindi ako nag-research kasi hindi ko alam na kainan pala talaga to. Kala ko lang siya. Puntahan talaga, tas pwede ka pumasok basta-basta, mga ganun. Kainan pala to, guys. So, ang gagawin mo, bago ka makapasok sa loob, mag-order ka muna. Kaya nung pagpasok namin, sinabihan kami na limited lang yung table or konti lang yung table na available. So, naghintay kami ng konti, then ayun, nakapasok na kami. So, nag-order muna kami ng pagkain, kakain muna kami, guys, ng snack lang kasi medyo mahal, guys, medyo mahal. Medyo mahal, parang ang babayaran mo dito yung lugar nila dito, yun yung babayaran mo. Kaya kain muna, then pababa ng konti ng init, then take na ng pictures and videos. Yung order namin, guys, na banh mi, then yung may spring rolls, 737 na siya. Pero ang total niya kasi is 330,000 dong of Vietnamese dong. 330,000 Vietnamese dong. Kaya ayan, medyo mahal siya. So pag kinonvert mo siya into peso, mga 737. So ito yung banh mi, guys. Yan yung nasa loob niya. Yan, may mga meat. Patikman natin kung ano ba lasa ng authentic na banh mi. Kasi nakakain lang ako ng banh mi sa Pilipinas eh. Patikman natin. Stop. May celery lang. May kinchay lang, may kinchay. Yung lasa ng kinchay. Stop naman. Nothing else makes me feel high. She's like such a light. It's good. Something about it changed my state of mind. Dito pa rin tayo sa Santorini ng Vietnam, guys, sa Santa Maria. And gabi na, medyo gabi na, guys. Kaya sobrang ganda dito pala pag gabi kasi yung ilaw nagbukasan na, no? Look, guys, oh. Ang ganda na dito pag gabi. Mas maganda pa rin siya pag gabi. Yeah. Ganda, oh. As in. Ano ba? So, pwede kayo mag-chill dito, guys, oh. Yan, nabili lang kayo ng drinks dyan, po kayo dyan. Then, yung view nyo, yan.
Lapit na sa dagat. Diba? So, yun. Maraming nag-chill dito, guys. Ganda siya pag gabi, as in. Yan, ito siya, oh. Para sa akin, guys, ha. Mas maganda siya pag gabi. As in, yung nagbukasan na yung mga ilaw. Yan, oh. So, ito yung pinaka-view ng mga dito sa harapan umupo, guys. Kasi may mga table and chairs dito sa harapan. Yeah, pwede kayong umupo din dyan. Kaso, yun guys ha, sinabi ko na kanina to. Yung mga nandito ay yung mga nandun sa area na yan. Yung mga nasa area na yan. Ayan, yung mga nasa area ng table na yan. Or yung mga table na nasa loob guys. Saka yung area na nasa harapan nyo mismo yung view. Mga naka-reserve yun guys. So, kung gusto nyong makapunta dito na medyo madami yung tao, kailangan nyo magpa-reserve yata online. Kasi, kami pumunta lang dito, parang walk-in na lang. So, yung table na available, kung ano lang yung magiging available table dun sa labas na inupuan or kinainan namin kanina. Ngayong gabi, kahit sino nang umupo dun sa mga area na yun, wala na yung mga naka-reserve. Dun lang po siguro pag mga hapon. Kasi, yung iba, dun talaga sila pumipeso para makakuha ng magandang pictures and videos. Palabas na rin kami guys, tapos na rin naman kami dito. Parang kulang, chill, tambay, mga ganun, no? Then, lipat tayo, may pupuntahan tayo na isang area. Malapit yun dun sa may Danang Dragon Bridge. So, visitahin natin, okay? Update ko kayo later guys ha. Magagarap na rin kami papunta doon. Kasi walang commute dito guys. Hindi ko alam kung paano yung public transportation dito. Kaya more on Grab talaga. Pero ang maganda dito guys ha, yung Grab nila sobrang mura. As in, ang layo sa price sa Manila. Ang mura ng Grab dito guys. Kaya okay lang na mag-Grab kayo ng mag-Grab. Kung mag-isa nga lang kayo, pwede kayong mag-Grab motor. Tapos malilibot nyo na talaga. As in, wala pang 500, wala pang 1,000. Siguro, full day nyo na yon. So, update ko kayo later guys. Palabas na rin kami and magbubook na rin ako ng Grab. See you later! Okay guys, so nandito na tayo sa may malapit sa Dragon Bridge. Ayan, ayan yung Dragon Bridge guys. Ayan. Ito pala. Ito yung Dragon Bridge guys. And itong mga nakikita nyo sa likod ko guys, ito. Yan, yung mga yan, itong mga ilaw na yan, preparation nila para sa New Year nila dito, yung TET. Hindi ko alam yung meaning eh. Research ko mamaya, ilalagay ko na lang dyan. Sa October, sa 16, sa Feb 16 yata guys, yung New Year nila. Feb 15 or Feb 16, yun yung New Year nila. Kaya maraming mga ilaw dito ngayon. So, pupuntahan lang namin dito yung sikat na na Lovers Bridge. Nakalagay dyan yung Lovers Bridge. Silipin lang naman natin, wag kayong judger. Wala tayong lovers guys, kaya silipin lang natin. Siguro balikan na lang natin yan kapag meron na tayong lover, no? Ang ganda dito guys, para silang Marina Bay Sand. Meron silang ganito. 'Di ba? Ang Marina Bay Sand guys, merong Merlion. Meron sila ditong Merdragon. Ayun oh, look guys, oh. Ganda. Video lang natin guys, ha. Wait lang. Yung Grab na nasakyan namin guys, nakikipagkwentuhan siya sa amin. Then lahat ng paulit-ulit siya guys, paulit-ulit siya. Sabi niya, sobrang mag-iingat daw kami sa mga food stalls dito. Ang dami niya daw turistang na experience na halos lahat ng tourist parang kumakain sa mga food stalls, mga ganun, nagpo-food trip. Then ang dami niya daw nahatid sa hospital dahil nagkaroon ng diarrhea or sumakit yung tiyan. Paulit-ulit siya sa amin kanina na mag-ingat sa kakainin. Then yung binabaan niya sa amin kanina guys, malaking food street doon. As in, sobrang laking food street talaga. Ang daming mga pagkain. Then tinanong namin, sabi ko, kung safe bang mag-food trip dyan. Ang bilis ng sagot niya guys, no. no agad siya guys. Parang, as a tourist, di ba? As a tourist na dapat kahit papano, tikman natin yung mga pagkain nila, di ba? Pero aware siya kahit local siya dito na dapat mag-ingat yung mga turista sa mga kakainin pa rin. So ayun, dahil sinabi sa amin, syempre sasabihin ko rin sa inyo guys magdoble ingat na lang din tayo kasi mahirap mag-travel guys nang magkakaroon ng sakit, lalong-lalo na ang diarrhea or food poisoning. Sobrang hirap niyan guys, baka ma-hospital din kayo. Okay? So, lakad tayo guys papunta dito sa Lovers Bridge. Check lang natin ha. Huwag kayong judger, wala akong lover. So
So, ito yung isang area guys na puntahan din ng mga turista kasi nga kitang-kita yung Dragon Bridge. Ayan, yung Dragon Bridge and yung ito, yung Mer Dragon nila. Mer Dragon. So, kung ang Singapore guys, merong Mer Lion, sila merong Mer Dragon. So, pwede rin kayo mag-take ng pictures guys na yung mga yung mga nakanganga. Ay, basa pala dito. Basa pala. Wait. Ito na yung Lovers Bridge na tinatawag nila. Ayan, ayun yung mga lock na nilalagay nila. Ayan, kung gusto niyo maglagay ng padlock din, yan, pwede naman. Kasi ang purpose naman nito guys is kung syempre yung mga partners nyo, di ba? Lalak nyo yung pagmamahalan nyo dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi para sa akin tong bridge na to. Hindi tayo para dito sa bridge na to. Alam mo, bakit may ilaw? Hindi tayo para sa bridge na to. Pero maganda mag-take ng picture dito guys ha. Kasi nga yung background mo, yung Dragon Bridge. So medyo maliit lang tong area guys. Ito lang siya. Ano ba yung ilaw? Hanggang doon lang yung dulo niyan. Meron lang dyan malaking ship. Alam ko restaurant yan or inuman, something like that. Then, yan. Ito yung pinaka view nyo pag tumambay kayo dito. So maganda. Hi guys, so nag-search kami ng isang kainan na masarap or Michelin dito sa Vietnam, sa Danang, Vietnam. So ang nakita namin, una namin pinuntahan yung eto, lagay ko yung pangalan dyan. Nakalimutan ko yung pangalan, pero yan. Una namin pinuntahan yan. Kaso, walang masyadong kumakain. Nung papunta kami doon, malapit lang eh. Nung papunta kami doon, nadaanan namin tong Antoy. Ang daming tao. Then pagpunta namin dito, Michelin nga siya. So, eto siya. Etong Antoy guys, Michelin siya since 2024 hanggang ngayon. So, try natin kung masarap pa. Yung menu ng Antoy guys, check natin. So meron sila ditong shrimp, mga pang or po, hindi ko alam yung tamang pronunciation guys ha. Bahala na kayo. Then yan buncha. Mga price niya 145,000, 129,000, yan mga ganyan. So, check natin. Ito. Gusto ko ito matikman kung anong lasa ba ng legit na spring rolls. Finally guys, dumating na yung pagkain. Ito yung order namin guys. So, nag-order kami ng seafood fried rice, fresh spring roll, pork skewers, and beef noodle. So, ito yung itsura niya guys sa loob. Itong area na to, second floor to. Second floor tong area na to guys. Then meron din first floor. So may first floor guys, then may second floor. Pero sobrang puno at sobrang daming naghihintay pa rin sa labas hanggang ngayon. Kaya kung pupunta kayo dito and gusto niyo matikman din tong Antoy dito sa Danang, Vietnam, agahan nyo lang ng konti siguro. Kasi siguro maraming tao talaga dito. Kasi nga Michelin siya. Hey guys, kain na tayo. Tikman natin kung masarap pa dito sa Michelin. So, meron silang wipes dito guys kasi parang system ng pagkain nila dito, kamay-kamay. Kakamayin mo yung mga gulay na meron silang rice paper. Wait lang. Meron silang rice paper, then lalagay mo yun sa plato mo, then ikaw maglalagay ng mga gulay sa loob. Tapos, saka mo siya i-roll. So, pwedeng ganun, or pwedeng mano-mano yung pagkain mo, bababakin mo na lang. Depende sa'yo. Pero tayo, try natin yung paano kumain yung mga lokal dito sa Antoy. Kasi halos lahat guys, puro lokal. Try muna natin tong soup ng beef noodle. Guys, hindi ko na mapakita sa inyo kasi ang sikip ng table. Ang sikip ng table. So, yung soup. Sarap. Yung soup guys, yun pala mga natitikman ko, pero sarap ng sabaw.
try natin yung fried rice kung masarap. So yung seafood fried rice guys, meron siyang squid, meron siyang shrimp, then typical na ano na, mga nakahalong gulay na carrots, green peas, mga ganun. So, try din natin. Nasa sausage. Stop! Ay, spring roll guys. Fresh spring roll. Lagi ito yung peanut sauce. Cheers guys. Sakto lang. Same lang sa Pilipinas, gano'n. So sabi ni ate guys, di-demonstrate niya daw paano Hindi dati ginagalaw. paano kumain nun. Ito. Sorry, you take off? Yeah. Okay. Gulay, rice paper, yung lettuce, dahon na hindi ko alam kung ano yon, toge, then hindi ko alam kung ano yon, pipino, and mangga. So, okay, then. Sa'yo na, G. I see. Pinapak ng nasa stick. Thank you so much. Kasi guys, nakita nila kaming kinakain na parang pinapapak yung mangga. So lumapit si ate. Sabi niya, pakita niya daw kung paano ginagawa or paano kainin. Paano kainin yung gano'n. Di ba sinabi ko nga kanina sa inyo, yung mga lokal dito, na nilalapag nila yung rice paper sa plato nila, then sila yung maglalagay ng mga gulay doon sa plato. So, kala ni ate, parang wala kami masyadong idea. So, kaya ang ginawa niya, lumapit na lang siya. Thank you very much. Kaya lumapit siya na ginawa niya sa harap namin kung paano gawin palaman yung skewers tsaka yung mga gulay. Pero may idea kami guys kung paano yung gagawin. Kasi nga, etong katabing table namin, pati yung mga katabing table namin, ganoon naman talaga yung ginagawa. So may idea naman kami, kaso nga lang, baka kala na natin hindi namin alam. Guys, baka i-end ko pala agad yung video kasi narinig niyo ba? Ang lakas ng music. Baka makapiright tayo. So, dinner na din kayo guys. Busin lang namin ito. Update ko kayo later. Okay? So, yun guys. Kakatapos lang namin kumain. Sobrang busog. As in, sobrang busog. Hindi ko in-expect na ang dami nung na-order namin. Plus, ang daming gulay guys. Ang healthy nila dito. Sobrang daming gulay. As in, meron pa akong take out to. Meron pa kaming take out. Yung fresh spring roll na may shrimp, hindi na namin naubos. So yun, nakakabusog siya. Sobrang nakakabusog. So, final verdict dito sa Antoy. Okay na okay guys. Sobrang sarap. Presyo, okay. Yung lasa, masarap. Then yung linis ng lugar. Sobrang malinis and ang babait ng staff. Sobrang babait nila. Nakakatawa. Kaya, kung babalikan kasi okay na okay naman. So yun, if ever na pupunta kayo dito sa Danang, Vietnam guys, try nyo din tong Antoy na Michelin siya since 2024. Masarap yung pagkain and mura din siya. So yun guys, magbubook na lang kami ng Grab papunta sa hotel kasi maaga tayo bukas. Maaga tayo sa next Adam Ventures natin. Kaya I need to end this vlog na guys kasi kailangan na namin magpahinga para maaga tayo magigising buwan. Okay? See you tomorrow guys and thank you po sa pagsama sa akin sa buong araw ng trip natin, ng day 1 natin dito sa Vietnam. Guys, please comment, like, and subscribe. Bye guys!